Oops, kaya lang, magmumuna scroll. Pwede bang ipag-pray muna ito sandali? Pero bago ito ipag-pray, nais kong basahin ang salita ng Diyos sa unang Pedro chapter 5 verse 7. Ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga lalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Panginoong Diyos, sa oras nito, kami po ay lumalapit sa inyo. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan. Panginoon, kasama ng aking kapatid na nasa kabilang screen. Lord, sa oras pong ito, siya po ay dumaranas ng mga iba't ibang klaseng kapagsubukan. Tila Lord, ang kanyang buhay ay papasuko na. Panginoon, at hindi niya na po alam kung saan po siya lalapit. Sa oras pong ito, Panginoon, ako po'y tumatawag sa inyong pangalan, Panginoong Yesus. I declare peace, kalakasan, Panginoon. Samahan niyo po siya sa anumang mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na makakita po siya ng pag-asa. Lord, pag-asa na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Ano man, Lord, ang kanyang mga alalahanin sa kanyang buhay. Dalangin ko po, O Diyos, na ito'y ipagtiwala niya sa inyo, Panginoon. Katulad po ng sinabi po ninyo sa inyong kasulatan, sa inyong salita, Panginoon, na anuman ang aming mga alalahanin sa aming buhay, ay ipagtiwala po namin sa inyo. Sapagkat kayo, Panginoon, ay nagmamalasakit sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa oras na ito na pinili po ng aking kapatid na manatili at hindi mag-scroll, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aking Panginoong Yesus. Amen. Amen. So yun kapatid, sana na-inspire ka o na-encourage ka sa oras na ito. Katulad ng sinabi ng salita ng ating Panginoon, kung tayo man ay may alalahanin sa ating buhay, ipagtiwala natin sa Kanya sapagkat ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. God bless you kapatid. Tuloy lang sa buhay. Remember that Jesus loves you.